Sa gitna ng kabundukan, kung saan ang buhay ay hindi madali at bawat araw ay isang pakikibaka. Narito ang kwento ng isang dalagang hindi nagpatalo sa kahirapan. Habang ang iba ay nagpapahinga matapos ang anihan ng mais, siya naman ay naglalakad sa bukirin upang tipunin ang mga natitirang butil ng mais. Mga mais na iniwan na ng iba, ngunit para sa kanya, ito ay pagkakataon upang kumita kahit kaunti. Pinatutuyo niya ang mga ito at ibinebenta upang may pandagdag sa kanyang pang-araw-araw na pangailangan, lalo na sa kanyang pamilya. Ngunit, hindi lamang kahirapan ang kanyang hinarap. Sa edad na 16, may mga taong nagpasya para sa kanyang kinabukasan. Nais siyang ipakasal sa isang lalaking hindi niya kilala. Isang desisyong maaaring tuluyang magpahinto sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa murang edad, natutunan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Tinayuan niya ang kanyang karapatan, pinili niyang mangarap, pinili niyang mag-aral. Sa tulong at gabay ng kanyang ate, unti-unti niyang binuo ang landas patungo sa mas magandang kinabukasan. Ngayon, malapit na siya maging 4th year college student, isang tagumpay na hindi madaling nakamit. Sa likod ng kanyang ngiti ay mga gabing puno ng pagod, gutom at pag-aalala. Nang makita namin ang kanilang tahanan, tumambad sa amin ang realidad ng kanilang buhay. Ang ilan sa mga dingding nito ay trapal lamang. Ang bahay ay halos hindi na kayang salagin ang ulan at init. Kasama niya ang kanyang ina na 70 taong gulang na, may sakit at nangihina na din. Kaya nang maihatid namin ang munting tulong, hindi napigilan ni Willa Jane na umiyak na lang. Kasi napakamahirap maging mahirap kasi kaya Okay lang yan. kung di ka gagawa ng paraan para makaahon sa kahirapan, wala mamamatay tayong mahirap. Kaya sabi nga nila, kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na. So, naiyak lang ako kasi ngayon lang kami nakakatanggap ng ganitong halaga. Hindi dahil sa laki ng naibigay, kundi dahil may mga taong naniniwala na karapat-dapat silang mapansin. Sa kabila ng lahat, nananatili ang kanyang kagandahan. Hindi lamang kagandahan sa muka, kundi kagandahan ng puso. Isang dalagang may pangarap, may tapang, may determinasyon. At may kwentong nagbibigay inspirasyon na ang kahirapan ay hindi hadlang upang maabot ang tagumpay. Dahil minsan, ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa lakas ng loob na bumangon at lumaban sa bawat pagsubok ng buhay. Kaya mga kababayan, panoorin po natin ang istorya ng buhay ni Willa Jane, isang umayamnon na katutubo na may pangarap sa buhay. Panoorin po natin at huwag kalimutang mag-like and share. So hello mga kababayan, welcome back muli sa ating channel. It's me, Roel of Malalag. So ngayong araw na ito ay nandito tayo sa lugar po ng Cabanglasan. So ito na po yung boundary po, papunta po sa lugar po ng Agusan del Sur. So ngayon po mga kababayan, naghahanap tayo dito ng matutulungan, no? Kasi napakabundok ng lugar na ito. And meron po mga kabahayan, ayan sa harapan ko po, may mga bahay dito na, ayan, mga sira-sirang bahay. Meron silang maliit na community dito sa area na to. Kaya maghanap tayo na kung meron man tayong mahanap, sana po deserve na po ito ng ating tulong mga kababayan. And sa pagpunta po namin dito, meron akong nakita na isang babae po, no? Kasi po galing po doon sa pinaka daanan talaga, parang barangay highway po nila or barangay road. Parang 30 minutes po papasok dito sa area nila, no? So nakita ko itong babae po na naglalakad, no? Or meron siyang binubuhat po, guys, na ewan ko po, mga mais yata, kasi mais yung produkto nila dito. Nakita ko po kanina, nakita namin, parang ano po, parang nangailangan po ng ating tulong. So
interviewin natin, kausapin natin mga kabayan. And kung ano mang sitwasyon po niya, no, sana po magbayanihan tayo para tulungan po itong babaeng ito. No? So tara, let's go. So, ayan mga kababayan, at parang ang layo po ng kanyang nilalakad. No? Parang tuktok na po itong lugar na ito. No? Boundary na po ito ng Agusan. At narito siya, guys. Hello, kumusta? Maradyo Masalom. Anong tribo mo? Umayam nun. Umayam nun. Oo. So, ayan, ito yung mga tribo po mga kabayan ng... Malapit na di ba to sa Agusan? Oo. So, usually sa Agusan, mga Umayam nun yung mga tribo doon. Oo. Anong pangalan mo? Wala dyan sa lahag. Si Willie Jane. Ilang taon ka na, Willie Jane? 22. 22. So, okay lang ba na mag-interview sa'yo? Okay lang. Isa akong charity vlogger, si Roel of Malalag. So, nakabisita kami dito sa inyo kasi gusto ko pong maghanap ng pwedeng tulungan. So, hopefully, ikaw na sana yun. No? So, pwede ba tayong maghanap ng area na medyo hindi mainit? Or doon tayo sa ano? Uy, ano tong ano mo? Mais. Mais. Lah, ang bigat. Bigat. Ano muna? Tag dito. Kaya mo ba? Kaya pa. Ha? Kaya pa naman. Sige daw. Hanapan tayo na medyo ano lang, di lang mainit masyado yung ano. Dito tayo. Sa mga oras na ito ay karga-karga pa rin niya ang mahigit 10 kilo na mais na nakuha niya doon sa paghahagdaw. So, ayan. Okay ka lang? Okay ka lang, Willie Jane? Parang mabigat yan eh. So, dito na tayo. Ayan. Baba mo dito yung ano. Ayan, dito tayo medyo ano. Dito banda. So, ayan, grabe. Baka layo ang lugar niyo. Okay na dito. Napagod ka? Sige, baba mo. Ayan. Uy, okay ka lang. Grabe. Gaano ba kahirap yung buhay nyo dito ngayon? Nakakaintindi kang Tagalog? Yes po. Oo. So, pwede pakilagay ng microphone sa damit mo? May ano yun, may magnet yan. May magnet. Kunin mo yung magnet isa. Dito? Oo. Ayan, kunin mo. Tapos yung magnet mo sa loob. Ayan. So, ayan guys. Nakilala natin si Willie Jane. So, ano yung trabaho mo ngayon? Kumukuha ako ng mais. Mga mais. Mm-mm. Ano yan, ibebenta nyo or nag-aarawan ka? No, ibibenta ko po ito para Ibibenta mo sa to? pag-aaral ko. Pag-aaral mo. So, anong oras ka nagsimula na mag-harvest? Sariling tanim niyo ba ito? Hindi po. Bale, hiningi mo lang? Or ano? Hagdaw lang po. Hagdaw. So, ang hagdaw po dito guys, parang kinokolekta nila yung mga tira-tirang mais galing sa pinag-anihan. So, hina-harvest nila yon or kinokolekt nila. So, magaganda yung mga nakuha niya, no? Yan, no? Parang parang bagong ani pa lang po mga kababayan. So, kamusta naman yung buhay mo dito? Sa totoo lang, napakahirap. Pero ito, buhay tayo eh. Kaya kailangan kumayod kahit napakahirap. So, araw-araw ba ganito yung trabaho mo? Sa ngayon na bakasyon, walang klase, ganito yung ginagawa ko araw-araw. So, Yung nag-aaral ka pa? Opo, yung mag-ipon ng mais at pag marami na ito, tsaka ko ibinibenta. So, yung usual na binibenta mo, mga ilang kilo na yun, o ilang sako na para pwede na ibenta? Well, kadalasa ay umabot ito ng 3 sako. 3 sako. So, ito, unang kuha mo pa ngayon? Or nagsimula ka na kahapon? Or ano? Ngayon pa lang kasi Ngayon pa lang. kahapon hindi pa okay yung pakiramdam ko eh kasi kagagaling ako ng sakit. May sakit ka. Yes po. So, anong grade ka na or year? Ngayon po sa pasukan is
Coming fourth year Uy, po. fourth year college na. Wow. So, anong course yung kinuha mo, Willie Jane? Bachelor of Secondary and Community Development. Wow, ganda. Saan ka nag-aaral? Sa Malaybalay sa Maine, sa Bukidnon State University. So, free tuition doon. Yes po. So, mabuti. Kumusta yung sitwasyon ng pamilya mo? Si mama mo, si papa mo? Wala na po akong mama. Ay, wala na. Yes po. Noong 2021, last February 25, 2021, namatay po yung mama namin. Mm. Yes po. So, sino nag-aalaga sa inyo ngayon? Ngayon, Oo. ang nag-aalaga sa amin is yung second mother namin. Bali, tawag dito? Duway? Yes, Duway ba tawag doon? So, isang lalaki, dalawang babae. asawa. Oo. So, yung pinakamama mo talaga is namatay na. Yes po. And then, yung nag-aalaga sa inyo ngayon, yung second mother. Yes po. So, yung turing ba ng second mother niyo sa inyo, parang sariling anak na din? Yes. Ramdam naman din namin yung pag-aalaga niya sa amin na tinuring niya kaming tunay na sariling anak. Kumusta naman si papa mo? May sariling pamilya na rin niya yun. May sariling pamilya? Yes po. So, pang ilang asawa na yun? 3. Uy! Ay, grabe, So, nakakagulat po, or nakaka-amaze po yung sitwasyon po nila dito. Yung papa po niya, bali, pangatlong asawa na po ngayon. Ilang taon na yung asawa niya? 20? Oh? Last February. Yes, 20 lang. Ang bata pa. Tapos yung second mother niyo naman, ilang taon na? 70. Ay, matanda na. Yes po. Si mama mo, ilang taon nung namatay? 49. Uy, ang bata din. Pwede bang malaman bakit nawala si mama mo? Siguro dahil sa sa COVID-19 kasi. Kaano nun? Kumbaga, panahon yun ng COVID-19. Yes po. At ngayon, andyan naman yung second mother nila. So si lola mo, ay yung mama mo ngayon, second mother mo, hindi na sila nagsama ng papa mo. Yes po. Nasa iba-ibang bubong po sila ngayon. Pero dyan din nakatira si papa mo, tsaka yung bagong asawa. Yes po. So bakit sila? Bakit nag-separate sila? Siguro dahil Parang di na sila nagkaintindihan or ano ba? May sariling desisyon? ganito kasi yun. Mm-mm. Before namatay yung mother ko, yung second mother ko is pumunta ng Agusan. Oo. Tapos may pangakuhan silang hindi natupad. Tapos pagkamatay ng ang tunay kong mama is hindi nakabalik agad ang stepmother ko sa Agusan. Kaya siguro may sakit may naramdaman. hinanakit si papa Yes mo. po. Kaya pagbalik ni second mother ko, nawala na ang aking tunay na ina. Kaya yun, di na niya Ganun. inokay. So, ganun pala yan. Pwede pala yan na iwan. May ano ba yan sa inyong tribo na pwede niyang iiwan yung second mother? Okay lang ba yan? Okay lang. So, kumusta naman si mo ngayon? Kumbaga yung second mother mo? Ay, Sa kabila ng edad niya, tapos sa nangyari na hiniwalayan siya ni papa mo. Sa totoo lang, sa ngayon, kakagaling lang yan sa hospital kasi may sakit yan. Anong sakit din? Yes Anong po. sakit ni, ng stepmother Ang mo? findings po sa doctor is amoeba. Uy, di ba sa tubig yan? Amoeba. Mabuti nakalabas naman si mo ngayon. Anong tawag mo sa kanya, mama? Mama. Mabuti nakalabas. Ilang araw siya sa hospital din? Mga 3 or 4. Tapos ikaw, nagkasakit ka din. Yes. Ano yung findings naman? Amoeba rin. Wala. Parang di naman yata, parang di safe yung tubig yun dyan siguro. No? Siguro. Or ano ba? Galing sa bundok, pero yung kapag nag-iigib kayo, baka may mga nahahalong mga bakterya, ganun. Siguro. So, ngayon, Willie Jane, Wella Jane po. Wella Jane. Ah. So, ano ba yung pwede kong maitulong sa inyo?
Kasi kanina nakita kita naglalakad, buhat-buhat mo itong daming mga mais. At nakita, talagang sabi ko hintuan natin to at kausapin ko muna. Ano ba yung pwede kong maitulong sa inyo? Kung ano po ang itutulong ninyo sa akin. So, Hindi, depende na lang sa amin depende na kung lang ano yung po. maiabot namin. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Ito, okay lang naman. Pero ewan ko sa sa fourth year if kaya ko ba. Mabuti Hindi. nakakaya. Sino nagsusuporta sa yung yung simula ng first year hanggang third year? Sa first year is hindi po sila nahirapan kasi may scholarship po ako. Scholar pero, ka nun. Yes, pero napag-isipan kong umalis sa aking scholarship para siguro for personal issues siguro. Mhm. And then simula second year up to now is ang nagsusuporta po sa akin ay firstly ang aking ate. Yung ate mo. Yes po. And then pangalawa is ang nanay ko po. Mhm. Tapos the rest is emotional support. ganun Kumaga, lang. ano nila, Yes po. parang moral support nila Yes sa iyo. po. Ano bang trabaho ni ate mo? So ngayon si ate nagtatrabaho siya sa Del Monte. Sa Del Monte. Yes po. So kung pamilyado din si ate mo, may Yes pamilya po. na. So mabuti na nakuha pa niya na magsuporta sa iyo kahit may may Sa- pamilya na. May pangarap talaga sila para na makatapos ka. Yes po. Grabe, no? Si mama mo naman, anong trabaho niya dito? Same sa ginagawa ko. Sa bundok din, Oo. nagsasakahan. So, kumusta naman yung mo? Buti sa kabila ng ganyang edad mo, Willa Jane, hindi mo pa naisip na mag-asawa. Pwede bang malaman yung yung love life o ang baga ba? Noon kasi may trauma kasi ako sa sa pag-aasawa. Noon kasi Mm. grade 9 ako is kumbaga arranged marriage. Yes po. Tawag dito? Buya? Buya. Wala. Isa ako sa sa biktima kumbaga sa arranged marriage. Tapos ayun, di ko gusto kaya pinaglalaban ko ang kagustuhan ko na mag-aral. Kaya ito. Grabe. The best yan, no? Yan yung dapat nating, kumbaga, tayuan yung sarili natin, di ba? Ano ba yun? Tawag dito, na malapit na kayo ikasal or namamanhikan na? Namamanhikan na. Namamanhikan na. Tapos ng mamanhikan po. So, kulang na lang sana yon is yung pagpaplano na lang para sa kasal. Yes po. At Anong ginawa mo? Mabuti nakatakas ka doon sa ganung arranged marriage nyo. ang ginawa ko lang naman is sinasabihan yung mama ko at saka yung papa ko na hindi pa ako ready. Gusto ko pang magpatuloy ng pag-aaral. So, buhay pa yung mama mo noon? Yes Ang po. time na yun. Ilang taon ka nun? 17, 16. Ay, grabe, ang bata pa. Di pa legal yung edad ba? So, mabuti na intindihan man ng lalaki. Kilala mo yun? Kilala ko yun. Tapos, bakit na naisip niya na mag-asawa na? Kumbaga mamanhikan sa'yo or ano? Siguro gusto niya lang talaga mapangasawa ako pero sinabihan ko siya na wag muna kasi May pangarap ka pa. Yes, aside sa may pangarap ako, di pa ako nakapag-enter ng mga relationship. ganyan. Bali Tapos, first time mo sana yes, yun. first time sana yun. Tapos, Tapos ang gusto niya na mag-asawa ka agad. Yes po. Grabe. So, sana marami pa yung kagaya ni Willa Jane na handang ipaglaban yung sarili, Sa kabila po ng, syempre, yung sa tribo nila, legal pa ba yan hanggang ngayon dito sa inyo? yes po. Kasama pa yan sa kultura nyo? Yes po. Na Buhay pa po buya-buya. yan. So, ang ginawa ng lalaki, intindihan niya? Or may pa siya, may nag-iskandalo pa siya, or may ginawa pa siyang Siguro yung lalaki is napilitan na lang siyang lumaya sa aming bahay kasi di ko naman talaga siya gusto eh. Pero nagjowa kayong dalawa? Nag-ano kayo, kumbaga, naging official in a relationship talaga kayo? Siguro. Parang palang puppy love, Kasi first time ba niya kasi yun? Oo. Ilang taon na yun yung lalaki? Yung lalaki is, if I'm not mistaken, 21 Uy. that time or 22. So may edad na. Alam na yung ganyang mga ganyang bagay.
So, kumbaga, kung matutuloy ka sana na nagpakasal kayo, siguro may anak ka na siguro May nun. anak na ako ngayon. No? So, hindi mo ba pinagsisihan? Hindi. Hindi talaga, no? Yes po. Kasi ngayon, Willa Jane, ang layo na ng narating mo, di ba? First time ko maka-encounter ng kagaya niya ng mga katutubo na nakatungtong na po ng 4th year college. Ano? So, konting push na lang, no? Konting sikap na lang. And hopefully, sa pamamagitan ng vlog na ito, mga kababayan, magiging rason ito para mas makikilala at matulungan natin si Willa Jane. So, aside sa ganyang karanasan, Willa Jane, ano pa yung hindi mo makalimutan na mahirap na pinagdaanan nyo? Yung baga, may isip mo lang na maiiyak ka kung ma-remember mo yun. Siguro, isa sa mga pinakamahirap na naranasan ko ngayon is yung tumutulog lang na, yung makakatulog na walang laman sa tiyan. Tapos, yun, Na-try mo na yun? Mga ganun? Ilang beses na? Marami na? marami na po. So, kapag ganun yung mangyayari sa inyo, ano yung pinapangako mo sa sarili mo? Pinapangako ko sa sarili ko na hindi sa iaahon ko sila totally sa kahirapan kasi hindi naman talaga, dinedepende ko naman talaga sa tadhana kung ano ang ibibigay ng Tama. lakas para sa gagawin ko sa pamilya ko. Pero siguro gusto kong maiahon sila sa kahirapan na na hindi makakain na sila ng mga gusto nilang kainin. Tapos makabili na sila ng damit para pag pupunta sila ng sa syudad, may susuotin silang magandang damit kasi ni tsinelas nga, wala nga silang tsinelas. Yung mga kapatid mo? Po. Tapos Ilan ba kayo magkapatid? 11 po. Ay, ang dami. Ilan ka? 8. Wala. So yung pinakapanganay nyo, may asawa na. Ilang Yes taon po. yun? Hindi ko na po maalala. Ano maalala? Yes po. Sobrang dami, Yung pinakabunso nyo na lang, ilang taon? 16, 15. So grabe pala. Grabe din yung pinagdaanan po ni Willa Jane. So magiging bunga sana ito magiging produkto po ng tinatawag nilang buya, or yung arranged marriage po sana. Ngunit malakas yung loob ni Willa Jane na ipaglaban po yung karapatan niya, na makapag-aral, karapatan niyang kumbaga magiging malaya po, na wala mo ng asawa, walang pamilya na sarili. Kasi po inosente pa lang po, inosente pa lang. Mabuti nakinig naman yung magulang mo. Kalaunan din, nakinig naman. Na-realize yata nila, yes, siguro. So ngayon, Willa Jane, anong proseso ng mga mais na nakuha mo? Ibibilad mo pa yan bago ibenta? Yes po, ibibilad pa ito ng siguro if good yung araw, mga dalawang araw lang na yes po, nakabilad tapos, yan. Tapos Magkano kilo ba dito ng mais? 18. 18 18 pag Pag na siya, nakalubo, yes po. nakabilad na din. Nakabilad na din. So, grabe guys, ito si Willa Jane, may pangarap talaga sa buhay, Nakita natin na kaya niya ipaglaban yung sarili niya sa kabila po ng mga nakaplano na po na pagpapakasal. Tapos sa ngayon po, habang bakasyon po sila, na nagtatrabaho po siya dito, naghahag daw. So, wala bang nagpapaarawan din dito? Wala rin naman. Wala? Siguro meron, pero pang lalaki lang yung Yung mga lalaki lang yes po. kinukuha. Pero pag kaya ng mga babae, go naman ako. So, ano yung karaniwang mga ginagawa nyo dito kapag halimbawa, wala kang pasok, kaya umuwi ka dito sa lugar nyo? Pumupunta po ako sa aming simpleng farm. So, may sakahan kayo Yes dito? po. Tapos, Ano yung mga tanim doon?
Mais din po. Mais. Mais din po, tsaka kalabasa. So kasama ka sa nagtatanim? Yes po. At tsaka sa kamuting kahoy po. Mm. So na-try nyo ba doon na sa bahay nyo na puro mga lagot mo lang yung konsumo? Yes po. Yan ba yung karaniwang kinakain nyo? Yes po. Ang gagawin mo dito, Wela Jane, tatanggalin mo pa ito sa ano niya? Ang tawag dito? Pakaw? Siguro, pakaw. Oo. Buto. Tinatanggal mo pa itong mga mais na ito, Yes po. isa-isa. Isa-isa. So ikaw pa rin yung gagawa nun Yes pagdating po. sa bahay nyo? At sa Grabe. pagbibilad po. Mm. So kapag matapos na yan mabilad, tapos nilalagay mo na sa sako, Yes pag po. mabenta na yan, ano yung una mong binibili? Sa ngayon po is binibili ko po ng bigas. Bigas. Yes po, ulam at saka gamot ng mama ko po. May maintenance pa siya? Yes po, marami. Ay, grabe ano. Pati ikaw din. Siguro, So ngayon na lang, Wela Jane, ano yung masasabi mo na nakita kita, nalaman ko yung buhay mo at na-share mo sa akin? ang masasabi ko lang po is maraming salamat po sa sa pakikinig ng karanasan ko po at naway makatulong po ito upang compare niyo po sa sarili niyong status po ngayon sa status po namin na hindi lang po kayo ang siguro naghihirap, meron din po mas naghihirap po katulad namin. Pero ang nakaka-proud doon is lumalaban ka pa rin, di ba? Kahit hirap ng buhay, pero still naghahanap ka pa rin ng paraan kung paano mabuhay, kung ano yung maitutulong mo sa pamilya mo habang bakasyon niyo pa ngayon, di ba? So I hope sa vlog na ito, kapupulutan ng aral, no, ng syempre ng mga kapwa natin, mga kabataan, na gayahin nila yung buhay din na ginagawa ni Wela Jane. Kung syempre may sasabihin ka sa mga kabataan natin ngayon, mga kagaya mong edad, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Kung kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan mong lumaban para umahon sa kahirapan, kasi kung wala kang ginagawa sa kahirapan is hindi mo talaga maaahon ang buhay mo at saka buhay ng pamilya mo. So gumawa ka ng paraan para maging ganda ang kinabukasan mo. So ang doon is dapat gawin mo yung bagay na talagang nakakatulong sa pamilya mo, no? So ayun guys, mga kababayan po natin, narinig po natin, no, nalaman po natin yung kwento ng buhay po ni Wela Jane. Hopefully, no, sa mga gusto pong tumulong at sa mga magpapaabot po ng pagmamahal para sa kanya, no, sana po matulungan pa natin siya. And sa ngayong darating ng pasukan, Wela Jane, wala kang scholar? Wala po, wala. isa. So yung tuition yun naman free? Free, pero sa mga bayarin naman. Bayarin sa school na lang, ano? And then, nagbo-board ka ba doon? Boarding house? Yes, nagbo-boarding house po ako. So, magkano yung boarding house mo doon? 1.5. 1.5? Yes po. Tapos, konsumo pa. Yes po. Umuwi ka dito dati nung nag-aaral ka, mga anong araw? Kadalasa is Saturday kasi may pasok po ako sa Friday hanggang 7:30 to 9 p.m. po. Kaya hindi po ako nakakapag-uwi ng Friday. Grabe. So, babalik ka naman doon Sunday? Yes po. So, grabe yung pagsisikap talaga niya, na makatapos. At yan, malapit na siya. Malapit na po, konti na lang po, mga kababayan. And hopefully, makapagtapos ka talaga, Wela Jane. Kasi ikaw yung aasahan po ng pamilya mo. Diba? So, okay lang ba na pupunta tayo sa bahay niyo? Ayos. Okay lang ba? Nandun ba si mama mo? Yes po. Okay. So, ang gagawin natin dito, kasi mabigat to parang feeling ko mga Kaya ko 10 naman kilos. po. Kaya mo ba? Yes po. Sige, support na lang ako sa likod ha. Yes po. Okay.
Okay. Kaya. Kaya ma? Yes po. Okay. So, saan banda yung bahay niyo dito, Wenalyn? Dun po. Oh, Wenajin. Dun po. Welajin? Wala dyan po. Ah, ito. Si mama mo ba yan? Yes po. Ay, grabe. So, sira-sira po yung bahay din nila. Trapa lang yun, no? Nay! Maradyo mahapon. Kumusta po? Sige, baba mo muna yan. Grabe, ano? So, kaya pala, mga kababayan, grabe yung pagsisikap po ni Wela Jean, no? Para sa kanyang pamilya. Nay, kamusta po kayo? Pwede pahiram ng microphone, ano? Kamusta po? Di ko makasagot. Hindi ka makasagot. Ano na lang, si Wela Jean na lang po mag-translate, ano? Sila na yan. Kamusta po kayo dito? Maglisod lang ko kay I-translate mo na lang. Yeah. Nahihirapan po daw siya. bago pa ko nakauli ang na-hospital. So, na-hospital pala po kayo? Oo. So, kumusta man yung pakiramdam mo ngayon? Arang-arang na. Kay medyo okay na. makalakaw-lakaw na ko dire sa kuan. So, Nay, ano niyo pala ito? Kumbaga po, second mother ka po ni Wela Jane. Ay. Yes po. Siya po yung pangalawang nanay ko Nanay po. mo. Yes po. Pero si nanay ba may anak? Sarili? Wala po. Wala siyang Sila anak. ra. Ito talaga tinuturing Oo. niyo pong mga anak Di po. man mo kuan dire sa ako dire ra tanan. Gusto nila sa iyo lang po. Oo. Kumusta naman yung buhay niyo po dito ngayon? Ay na ngunit. Ha? Kumusta ang panginabuhi dire? Ay magresod ko maura may panginaboy Ito. na ako. Na ako'y kuan hagdawon. Na baligya na kay tungod sa pagka-hospital na ako. Oo. Karon wa na kuan na mo So, maghahanap ulit ng mga mais. wa na. So, okay lang bang pumasok sa loob? Ha? Okay lang ba? Sige. Pasok tayo sa loob po, Nay. Para makita natin sa loob po. Sulod ta. Saan yung mga ibang kapatid mo, Wela Jane? Pumasok na po sila na sa... Nasa school na. Talagang inuuna talaga nila yung pag-aaral po, mga kabayan. Saludo ako. Maulaman na sir. Ay, pumapasok na yung ulan dito. Mahigdaan na mo dito sunod. Grabe. Tanawa ang mga butang sa Hala. akong mga estudyante. Mga ulanan na. Ilan kayo nakatira dito ngayon? Natutulog? Dito ka, tabi ka kay mama mo. Ilan kayo natutulog dito, Wela Jane? Kuan ni. Lima ang 5. 5 kayo. ikaunom ko. Lima kayo magkapatid dito ngayon, tapos ika-6 si nanay. So, paano nyo pinagkakasya dito sa loob ng bahay? Yung lalaki po is dumuduyan. Nakaduyan lang. Yes po. Tapos, Yung lalaki. dito sa labas. Yung iba po, naka-ano na lang sa baba. Yes, Dito oo. sa Sahig. sahig. Grabe na. Kita talaga natin mga kabayan kung gaano kahirap yung kalagayan po nila dito ngayon. And sana matulungan po natin. At kaya pala nagsusumikap si Wela Jane. No? Ikaw lang, yung kasunod mo, anong grade na? First year po kasi. First year college. Yes po, nakastop. Supposedly second year na sana po siya kasi
Dahil nga sa financial issues, Naka-stop siya. Yes po. So ngayon, nag-aaral siya sa grade 12? Sa, Or nag-stop muna? nag-stop muna. Nag-stop muna siya. Yes po. So, ang kasunod nun, high school. Yes po. Grabe, ano? At saludo kami sa inyo, Jenaline. Wela Jean po. Wela Jane, Jenaline. Wela Jane. Ano bang tawag sa'yo dito? Anong tawag, anong palayo nila sa'yo? Ay. Saludo kami kay nanay kasi grabe yung pagsisikap niyo po, nay, no? Gusto niyo po talaga makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak mo. Kumbaga, once makapagtapos sila, masaya ka na po. Lipay ka kung makauman sa eskwela. No? Mautong paninguhaan na ako. Kumbaga, tawag dito, kakayanin talaga niya na makapagtapos yung mga anak po niya. No? So, at nakita naman natin, nay, na grabe yung pagsisikap din po ng anak mo. No? Lisod kaayo. Kara hapon mag-ampo ko makahilak ko. Maamag pumangitag kwarta. Grabe. Lalo na po nag-aaral po yung anak niyo po, no? So, nay, nandito po kami. Ako po si Ruel, no? Ako si Ruel of Malalag po at nakita ko po yung anak mo kanina na buhat-buhat niya po yung mga mais kanina sa kalsada, no? At naisip ko na tulungan, no? Alamin po yung buhay. At yun nga, na-share niya sa akin yung kwento ng buhay niya. At sana dito magsisimula na mabago yung buhay niyo po, no? At mag-pray lang tayo, nay, mag-ampo lang ta, no, na may mga taong gamito ni Lord para makatabang sa inyo, ha? No? Lalo na po kay Wela Jane, no? Kasi si Wela Jane po ang kumbale, siya yung inaasahan ng pamilya, no? Ano ba yung pangarap niyo po para sa mga anak niyo po? Sa mong Kamo panganday? raman ang magbuo. Ano yung unsa man imong panganday para sa mga anak nimo? Kanang magkalampo. Makalampos lang. Ayan. Makapagtapos lang po ng pag-aaral, no? Yan lang yung pangarap ni nanay. Di ko gusto nga dali mamingyo. Gusto na ako nga makalampo. Tama, nay, no? Unahin talaga yung pag-aaral muna, no? Kasi sinabi ni Wela Jane sa akin, na-share po niya sa akin na muntik pala siyang magminyo, no? Mag-asawa. Mabuti, tinayuan niya yung karapatan niya na mag-aaral po. At ngayon, magpo-4th year college na. Grabe. Nakakabilib po yung mga ganyang katutubo, no? Na matatapang po, no? Kaya po nilang, kumbaga po, tayuan yung sarili nila para po hindi lang makapag-asawa ng maaga. Di ba? So, nay, meron kaming konting tulong dito, no? Meron kaming ibibigay po sa inyo na tulong po. Salamat. Oh. Ano po yung pagkain niyo po ngayon? Ano po yung... Mga saging. Wa na may ginalin kay baligya man ang akong hagdawon. So, wala na po kayong ano ngayon? Wala na po kayong... Na. So, kaya nagsisimula ulit si Wela Jean na manguha ng mga mais. Magkano po yung kita doon sa hagdaw ninyo dati? Usahay, kuwan ra gamay. Kunti lang. Oo. May sakit pala po kayo? Amoy ba? Oo. Hapit kumamatay. Ay, grabe, no? So, grabe pala yung pinagdaanan niyo po, nay. Ayan. Salamat. Wela Jane, ito yung sabi ko sa iyo, may konti akong dalang tulong para sa inyo, ha? Para Salamat. kahit pa paano, makatulong sa inyo, meron kayong konsumo. At ito pa, na, meron tayong isang box po na groceries. Masaya po kayo, nay. Lipay ka? Oo, nalipay na ko. Makakuan na ko sa Ginoo nga salamat at sa inyo, ha. Sobra, nay, no? At magpasalamat din tayo kay Wela Jane dahil sa kanya nakilala ko po yung pamilya niyo po, no? At sana dito magsisimula na kumbaga magkaroon pa ng mga marami pang blessings para sa pamilya po ni Wela Jane. Si Wela Jane naman, okay ka lang, Wela Jane? Ha? Nalipay na sila. Parang emotional si Wela Jane, ha? Bakit na ano ka? Ano yung nafe-feel mo ngayon?
pag makahilak na kay tungod sa kalipay. Naiyak po, no? Okay lang yan, no? Normal lang yan na makahilak ta sa sobrang saya. At ano na lang, ano yung masasabi mo na lang, Willa Jane? Maraming salamat po sa malaking malaking blessings na po to para sa amin nung makakain kami ng bigas kasi wala kaming kinakain ngayon. Kaninang umaga, saging lang po. Saging lang. May kape, wala? Wala. Oro. So, halos lahat talaga. Doon na lang kayo umaasa po. Okay lang. Naiyak ka? Naramanganit tong sabing na ako. May saging pa dyan. Kanang lumaagaw. Maiyak-iyak si Willa Jane, ano? So, masaya po siya mga kabayan na yun nga, may mga tulong tayong dala po sa kanila. Kasi sa ngayon daw, na umaasa po sila sa saging muna, no? Di ultimong bigas, wala po silang pambigas po ngayon. Kaya, talagang pagsikapan mo makatapos ka, ha? Willa Jane. Kasi alang-alang sa pamilya mo, no? Ano yung masasabi mo po sa kanya, Nay? Sa may istorya mo kay Willa Jane? Mag-anak ko, magkuan mo, eskwela. Dili Eskwela. mo magminyo. Kay para matabangan ko ninyo. Para matulungan pa si nanay, ano? 70 years old ka na pala. Oo. Pero kaya mo pang magtrabaho po, manghagdaw. Kaya pa, di na unta ko makakaya. Tungod sa Sakit. akong mga estudyante Oo. na kuan ko. Kailangan pinagsikapan niyo pong makayanin yung trabaho. So, Willa Jane, maliban pa dyan, Willa Jane, meron akong ibibigay sa iyo na konting tulong, ano? So, ito ay galing din sa sponsors natin, kay Tita Gina, Tita Jo, and kay Tita Fe. Ito ay konting tulong po. Pero malaking bagay na ito sa inyo. Nay, Salamat. ito po. Hawakan niyo po. Aka. Grabe. Salamat. Oo. Ano yung napifeel mo ngayon, Willa Jane? Napakasaya po kasi makakabili na po kami ng gamot ng mama ko po at saka sa mga basic needs po namin dito na wala, bibili na rin po namin. Grabe na. So, mga ganitong halaga ba? Ilang buwan yun pagtatrabahuan? Ito po, Oo. Tagal-tagal? mama ko po, mga 2 buwan. 2 buwan pa, no? Walang sa amin, ni gigives sa amin ng ganito kalaking halaga eh. Nibigas na ganito, Wala nagbibigay sa inyo. walang nagbibigay sa amin. Kaya ngayon, parang emotional ka na nakatanggap ka ng ganito. So, akala mo ba na ganun lang yung buhay niya? Kumbaga, kung di magsisikap, wala din kakainin. Yes, Parang yan na yung nasa mindset mo. siguro isang kahig isang tuka. Kung ano yung kikitain ngayon, pagkain nyo bukas. Yes, Na, kung ano naman yung trabaho nyo bukas, kakainin naman sa susunod na araw. yes po. Grabe. So, ayun, Willa Jane, basta mag-focus ka lang sa pag-aaral mo and syempre always mag-pray kay Lord na bigyan ka pa ng lakas at syempre iingatan ka palagi sa mga lakad mo, sa trabaho mo, diba? Alang-alang sa pamilya mo na makapagtapos ka, diba? So, ito na lang, Willa Jane, ano yung masasabi mo sa mga viewers natin ngayon na nanonood sa ating vlog? May mensahe ka pa sa kanila? Yes po, sa mga viewers po namin sa Rural of Malalag, naway itong kwento namin is makakatulong po sa inyo na malaman ang aming kahirapan at ang aming sitwasyon ngayon at naway ito'y mapagpulutan ninyo ng aral kung bakit ba kami sumisikap upang maahon sa ganitong sitwasyon. So, maraming salamat po. Okay. So, ang galing yung sumagot ni Willa Jane, talagang may pinaguhugutan, no? Siguro alam ko yung buhay nyo, no? Yung sitwasyon nyo dito. Yan ba yung isa sa inspirasyon mo? Bakit nagsusumikap ka? Yes po. Bakit naiyak ka? Okay lang yan.
Kasi napaka maging mahirap kasi eh. Kaya Okay lang yan. kung kung di ka gagawa ng paraan para makaahon sa kahirapan, wala eh, mamamatay tayong mahirap. Kaya sabi nga nila, kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na. So, naiyak lang ako kasi ngayon lang kami nakakatanggap ng ganito mahirap. So, deserve mo to, Willa Jane, kasi alam ko may pangarap ka sa buhay. Ano? Grabe, naiyak ko siya mga kabayan. Kasi first time lamang po na may nakatulong sa kanila, nakapagbigay po ng ganitong mga blessings. Actually, kakunti pa lang po ito no, sa mga pag tumulong talaga tayo. No? Ito pa lang yung pasiunang tulong natin. Pero alam ko na may kasunod pa nito, basta't itatak natin sa isip natin na talagang mag-pray lang palagi, no? Na marami pang mga tao na gagamitin ni Lord para tulungan po, no? Tulungan yung pamilya na ito. At kami yung gagamiting instrumento or tulay para maihatid yung tulong na ito. So, okay ka lang, Willa Jane? Ha? Okay lang. Hindi ka lang makapaniwala na ganito may blessings. Pero masaya po ako. Sa ngayon ba, wala kayong kahit bigas na kinakain? Wala po kami bigas sa ngayon po. Ilang araw na? 2 na po. So, puro saging at ano lang kayo? Oo. Saging at kamote? Kamuting kahoy po. Walang po. Walang huy. Sila may manguha kayo at mangkoy. So, Oto. may ano ka doon, Willa Jane? May kutsilyo kayo or ano? Apa. Itak. So, grabe guys, no? Ito yung nakakasarap tulungan, no? Yung na-appreciate yung mga tulong natin. Binibigyan nila ng halaga. Ayan. So, ito po, buksan po natin mga kabayan para siyempre makita din po makita nila Willa Jane, no? Uy, grabe guys. Salamat. Ayan. Ito na Lipay ka. Oo, malipayon ako kay nanay mga kuan namin. Groceries, ano? May gatas din po kami dito, Nay. May mga kape. Oo. At syempre, Nay, ito may sabon at mga dilata. No? Para pang ulam-ulam niyo po palagi dito. Okay. So, magbili din kami ng Milo. Maraming Milo po. At Salamat kay mga corned beef, no? Mga dilata na mga ulam. So, Nay, Awa tong gi-ospitalan ko. awa pa na ayo. Namamaga pa, no? Yung ano mo. Basta ano lang, magpahinga ka lang muna dito, Nay, no? Huwag ka muna magtrabaho. Makakuan ako. Oo, makasuporta po sa inyo. Ayan. Salamat. Lang naman po, no? At salamat din po sa ating Trom Ilocano of USA 2026. Maraming salamat po sa inyo dahil po sa inyo nakatulong tayo sa mga kababayan natin, no? So, ayan, Willa Jane, bago kami aalis, ano yung mensahe mo sa amin at syempre sa sponsors natin? Ano kay lola mo yung microphone? Pakitanggal para marinig yung boses mo. Di ako mahibalo Tagalog. Sige, okay lang na. At least alam ng anak mo, no? Okay, naka-eskwela man sila. Mauman tong paistilahan na ako. Kaya mang ko'y garado. Oo, okay lang yan. Bawi naman sa mga anak, no? So, ayan. Dito yung camera, Willa Jane. So, unang-una po sa sponsor, maraming salamat po. Naway i-bless pa po kayo ng ating mahal na Panginoon 10 times fold. At marami pa po kayong matutulungan po sa iyo po, sir. Salamat po dahil sa kabila ng kabundukan, ilang bundok ang dinaanan nyo, sa lubak-lubak na daanan, na nakarating kayo dito para para makakita ng deserving na taong tulungan.
Naway ang Panginoong Diyos ay i-bless ka po sa mga biyahe niyo po, sa mga mission. Naway ang Panginoon ay nasa inyo po. Maraming salamat po. Ayun. Thank you so much, Wela Jane, no? Grabe, nakakaano po, kumbaga, nakaka-inspire yung mensahe niya sa atin, no? Na-appreciate niya yung bawat biyahe namin, yung bawat mission namin. Actually, kabundukan talaga yung lugar nila dito, no? Talagang pahirapan sa siguro kung ulan ngayon, ewan ko na lang po, no? Pero ang pinaghawakan namin dito, yung tungkulin namin, yung advocacy namin, no? Kaya nararating natin yung mga ganitong mga lugar dahil po sa aming advocacy, no? Dahil po sa inyo na nagmamahal din po sa amin. So, ayun, Wela Jane, babalik kami sa susunod, no? Hindi lang kami magsabi kung kailan. Kung meron tutulong, Nay, agad po kami babalik dito, Magampo lang ta, no? So, Nay, Ako mag-ampo. Nay, malakaw sa amin. Alis muna kami, ha? Salamat. Mag-iingat kayo dito, Nay. Salamat po. Ayan, Wela Jane. At thank you po sa ating lahat, sa mga viewers natin. At syempre sa sa ating mga kasamahan, no, sa Trom community. Thank you po sa inyo. So magtulungan tayo, magbayanihan tayo sa ating bagong nakilala, bagong natulungan po mga kababayan para syempre matupad natin yung kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, no? So thank you sa ating lahat and see you po sa ating next vlog. Bye po.